Sino pong kasama niyo sa bahay? Wala po, ako lang mag-isa. Wala mag-isa. Ilang taon na yung apo? Walang May nag-aalaga aso sa ka na ba? kanya. Wala mag-isa lang siya sa buhay, bossing. Wala po akong trabaho. Eh, paano po ipang araw-araw ninyo? Sino po yung nag-aalaga ng kambing dito? Tinutulungan po ako ng mga kapatiran sa MCGI. Oh. Nag-iisa ka lang dito? Opo. Oo nga. Sino naglalaban nitong mga damit na to? Ikaw? Tinutulungan po ako ng MCGI. Sila po nagpapalaban ng laundry po. Ah. Ang babait mo. Yung kay Brother Eli po. Ito po patungkol din ko dung sa pinipost ni Kuya Adel. Sana po, bro, kung naririnig mo po to, wag na po nating siraan si Brad Eli. Kasi ako po, personally po, hindi ko po kilala si Brad Eli, pero gaya po ng marami sa atin, siya po ang nagmulat sa madilim na buhay ko at sa maraming kapatid natin. Brother Wally Billones, go ahead. Bro, wag mo nang patulan yung mga yan kasi ginagalit ka lang niyan kasi para, alam mo na, mawala ka sa focus. At the same time, bro, paumanhin po sa mga kapatid, sana po, wag natin entertain yung mga bagay na ganyan kasi, ano yan ginagalit tayo niyan Tapos lumalabas, pag nagalit po tayo, lumalabas na tayo ang masama sa ginagawa nila. Tapos po, bro, paumanhin po, sana wag natin entertain kung ano man po yung nagawa ni Brad Eli. Tama po mga sinabi nyo. Patay na po yung tao, respetuhin po natin. Ito po patungkol din ko dung sa pinipost ni Kuya Adel. Sana po, bro, kung naririnig mo po to, wag na po nating siraan si Brad Eli. Kasi ako po, personally po, hindi ko po kilala si Brad Eli, pero gaya po ng marami sa atin, siya po ang nagmulat sa madilim na buhay ko at sa maraming kapatid natin. Kaya sana po, igalang na lang po natin yung namayapa ng nagmulat sa ating mga mata. Huwag na po natin entertain yung mga Alam niyo po, Brad Wally, kahit masasabi ko lang po kayo bago ko po makalimutan kasi sinabi niyo po meron po kayong binanggit na respetuhin na lang natin. Alam niyo po, yung mga taong galit kahit patay na, wala pong pagrespeto yan. Opo, ano po, bro? Brad Wally. Opo, pakiusap ko lang din po sa iyo, bro. Huwag na natin i-entertain yung mga ganyan kasi ano yan sumasaw-saw po dun sa ating pinaglalaban. Correct po. Na dapat po yung tama po yung mga focus natin na malaman ng mga kapatid na yung ating iglesyang namulatan hindi na ganun po. Exactly po. Ako po laging nagdarasal sa mga kapatid na sana magsuri po sila, tignan nila yung side nyo po na pinapasinungalingan nila na mali kayo. Ako po nagsusuri sa dalawang bagay at hindi rin po ako naniniwala sa sabi-sabi na sinasabi nila, sinisiraan nila kayo. Kasi sa the way na magsalita sila at the way na magsalita kayo, mas naniniwala ako sa inyo kahit hindi po tayo magkilala kasi sila sinasabi nila, oh, bakit na maniniwala dyan? Hindi mo naman kilala yan, ganito ganyan. Ang masasabi ko lang po sa kanila sana mamulat sila na bigyan nila ng pagkakataon yung mga kapatid na malaman, mapaalam sa kanila na yung tunay na iglesia, hindi yung nagtatago ang isang tao sa mga salita ng Biblia at Brad Wally, Opo. masabat ko lang po kayo uli. Kaya nga po ako, ayoko pong magkaroon ng affiliation sa kahit kanino, hindi nakikita yung mukha. Tama po yan, bro. Salamat po sa Diyos. Marami po kasing nag-i-invite sa akin, wala katigil-tigil ang pagsisend ng invitation sa akin na kung po pwede daw po nila akong interviewin doon sa kanilang etc. Kung ano man yon. Sabi ko, pag bibigyan ko kayo, sabi kong ganyan, basta sa isang kondisyon.
ipakita ninyo sa publiko kung sino kayo. Opo, tama po yan, bro. Ayun, doon lang po tayo sa totoo. Huwag po tayong magtago sa alias. It Wag- will wag- be unfair for me dahil ako lantad akong nagsasalita. Opo, ako rin po, bro. Ako po, kung ano nyo po nakikita, ganun po ako. Hindi po ako nagbabalat kayo, hindi po ako, kasi po, ang turo sa atin, oo o hindi. Correct. Kung mali, mali. Hindi dapat maging tama ang mali. Correct. Dapat panindigan natin yung mali, At saka, tama. Ano naman po, totoo po yung sabi ng Biblia, Brad Wally. Sabi ng Biblia, walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti, di nagkakasala. Alam niyo po, kapatid na Wally, si Haring David nagkasala po. Nagkapatong-patong yung kanyang mga kasalanan. From pangangalo niya sa pagpatay, nagkapatong-patong po. Pero nung ipakilala ng propeta Nathan kay Haring David yung kanyang pagkakasala, namintuho po siya sa Diyos. Nagmakaawa po siya sa Diyos. At pinatawad po siya ng Diyos. Gayon din po yung sinasabi ko kay Daniel. Hindi po kailangang humingi ng tawad sa akin. Dahil unang-una, hindi mo naman sa akin ginawa yon. Yung kasalanan na ginawa mo, hindi sa akin. Kasi paglapastangan sa kapatid ni Kristo. Tama po, bro. Biro mo, ititiwalag ka na walang ginawang walang judicial process na nangyari. Nakakalungkot nga po kasi pag nag-ano ka, kasi bawal ang sinasabi agad nila, ay, wag mong panuurin yan. Ano yan? Tiwalag yan. Kalaban yan. Ganun na. Kasi po sa mga kapatid, kung hindi ka talaga magsusuri, hindi mo malalaman ang totoo. Ngayon, kung sasabihin sa'yo, gagawin kang tau-tauhan, o kaya gagawin kang puppet, wag mong makikinig ka doon, hindi mo malalaman yung totoo. Tama po. Hindi po kasi pwede na binigyan po tayo ng kalayaan ng Diyos. Tama po yung bro. Yun po yung kahigitan natin sa lahat ng nilalang, pati sa mga Opo bro, pero po bro, ang nangyayari sa iglesia parang kung ano na lang ang sabihin, doon na lang sila. Pag sinabing tahimik, tahimik. Pero ayun nga po. Mas malupit pa po, kung ganun po, Brad Wally, ang lumalabas, mas malupit pa po ang MCGI kesa sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Tama po kayo, bro. Bakit ko po Tama po. nasabi? Alam niyo po, ang kaisahan po ng mga Iglesia ni Cristo sa pagboto. Pagka hindi mo binoto yung ibinaba ng kanilang pamunuan, ng kanilang sanggunian, katiwa-tiwalag yun. Pero dito sa MCGI, sa pamumuno ni Daniel Rason, pagka hindi ka naka-align, pagka nagtanong ka, black ka na kaagad, o tatiwalag ka na kaagad. So mas malupit, biro mo, kaya nga, merong mga kapatid na nag-message sa akin, bro, ako po ito po yung dami account ko para makapanood at makapag-comment sa inyo, sabing ganyan. Ano po ako, closet na po ako, pero sa loob ko, sa puso ko, exit na ako. Kaya hindi po ako maka-exit na publicly dahil yung pong asawa at anak ko aktibo pa. Takot po ako na baka po pag nalaman nila magkagulo po ang pamilya namin. Sabi po nung kapatid na yon. Marami pong nag-message sa akin, almost the same yung kanilang mga sinasabi. Pero po marami, iba-ibang pato. Bro, ang masasabi ko lang sa mga kapatid, wag tayong matakot dun sa pumapatay ng katawan. Dapat ang katakutan natin, yung pumapatay ng espiritu. Kasi po, ano lang yan, tao lang po yan Manindigan po tayo bilang isang totoong Kristiyano. Panindigan natin, wag tayong matakot sa kanila kasi sabi rin din po, kung gustong kumain, magpagal. Wala tayo, kasi hindi sa kanila manggagaling po yung ating ikabubuhay,
kung tayo may mga trabaho at kung tayo naninindigan bilang isang Kristiyano at bilang merong Diyos sa puso, paninindigan po natin yan. Pero kung tayo patuloy magtatago, at kasi useless po bro, sabi niyo rin po, pag nanatili ka doon sa iglesia, pinapatronate mo, parang nagkakasala ka. Sana sa mga kapatid, huwag na nating pagpatuloy. Manindigan tayo sa sarili natin. Huwag tayong matakot. Kasi kung meron tayong Diyos sa puso at sa pag-iisip at ipinapa-Diyos natin na lahat ng gawain natin, huwag tayong matakot. Manindigan po tayo. Ako, sabi ko nga po sa inyo kanina, Brad Wally, nag-contemplate ako doon sa na sinasabi nung nagko-comment kahapon na bobo daw ako. Sabi ko, oo nga, bobo nga pala ako. Sabi kong ganyan. Ito naman, bobo naman talaga ako. Katunayan, bobo ako, sabi ng Biblia, hindi baga pinili ng Diyos yung mga ng sanglibutan upang hiyain niya yung mga marurunong. Kaya ako, talis ko naman na bobo ako eh. Pero, yung bobo na inahamak mo, nasa iyo ngayon. Tama po, bro. Bro, hayaan mo na lang sila. Kahit sabihin nila, basta tayo, doon lang tayo sa tama. At kung sila ang matalino, sila ang magaling. Salamat sa Diyos. Opo. Basta tayo, panghawakan natin yung aral. Kung tayo kinukutsa nila, salamat sa Diyos. Basta tayo ipagdasal natin nung maging maayos. Kaya nga, yun na po ang sinasabi ko, di po ba, Brad Wally, sa mga video ko, na hindi po pwede ang isang leader kinakasangkapan ng Diyos ay mag-promote ng karahasan. Tama po, bro. Uuhulihin ng Panginoong Hesukristo sa hardin ng Getsemania pagkatapos niyang manalangin. Yung po panalangin niyan, nung nanalangin ng Panginoong Hesukristo sa Getsemania, very intense yung kanyang panalangin. Alam niyo po ba bakit very intense yung kanyang panalangin? Biro mo, lumuluha ka na ng dugo? Na-experience nyo na po bang lumuha ng dugo, Brother Wally? Never pa po, bro. Pero itong Panginoong Hesukristo, anak po ito ng Diyos. Sa kanyang matinding panalangin at pakiusap sa Ama, na lumagpas sa kanya yung saro, nanalangin po siya. Very intense na panalangin. Pero sabi niya, wag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban, Ama. Kaya pagkatapos po niyang manalangin, dumating yung mga sundalo, Romano, sa matinding pag-ibig ng apostol na si San Pedro. Kinuha niya kaagad yung tabak ni Malco, tinagpas yung kanyang tenga. Hindi sinabi ng Panginoong ito, bakit tenga lang? Tagain mo yung ulo. Balatan mo ng buhay. Gulungin mo sa tabak na matalim at iagis mo dun sa patis na may sili. Manapak, sinabi ng Panginoong Hesukristo, Pedro, isauli mo ang tabak sa kanyang kinalalagyan sapagkat ang nabubuhay sa tabak mamamatay. Tama po, bro. Kaya po ako ngayon, mas tanggap ko, sabihin nila akong bobo, sabihan nila ako ng masasamang salita, okay lang yan. Sabi ko nga po, bukas makalawa, marirealize ninyo kung gaano kahalaga at katotoo lahat ng mga sinasabi ko, mga kapatid. Dahil ito po ay mangangahulugan ng inyong pagkaligtas at ng inyong pagka-impyerno. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Sabi ng Biblia sa Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang wag kayong mga damay sa kanyang mga kasalanan at upang wag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Hindi ko po salita ito at ayoko nga pong hindi ko nga po alam ito eh. Natandaan ko lang po itong talata na to noong pong kinausap ako nung kapatid. Hindi ko lang po pwedeng i-out kanina. Nag-usap na naman kami, nag-video call kami. Sabi niya, brother, in-unfriend na kita dito sa original na account ko. Ngayon, hindi ako marunong kasing gumawa ng dummy account na yan dahil alam mo naman, matanda na ako, sabi niya ganyan.
magpapaturo ako, sabi niya ganyan, na magpapagawa ng dummy account para makapanood pa rin ako sa'yo. Sabi niya ganyan. Dati po kasi, ang sinasabi ko, if remaining in that church will make you a better person, it's totally fine na magstay dyan. Basta ang may papayo ko lang, yung hard-earned money, yung mga pinapagalan yung pera, i-focus ninyo sa pamilya ninyo. Pero, kung magkausap kami ng matandang kapatid na yon, sa iglesia po matandang kapatid sa iglesia, pati sa laman, matanda na po siya. Alam nyo, biglang pumasok po yung talata na Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Nasukas kay Brad Eli yun Talaga pong merong salita ang Diyos sa Biblia na sinasabihan niya yung kanyang bayan. Sino po yung bayan ng Diyos? Ito po ba isang samahan? Hindi po. Ito po ay grupo ng mga tao na sumasampalataya at nagtitiwala sa Diyos. Tama po, bro. Kaya nga sabi po ng Biblia dito po sa sa Lucas 17:20, tayo po ay templo ng Diyos. Templo po tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya ganyan po, mga kapatid, ang ganda nung sinabi ni Brad Wally, hindi dapat tayo magtiwala sa sinasabing tao. Sino nga ba naman ako, Brad Wally, para pakinggan mo? Hindi mo naman tayo magkakilala po Pero bakit mas naniniwala kayo sa akin kesa kay Daniel Rason? Hindi naman po ako pinagkatiwalaan I am not relevant to the church. Bro, kasi po, kaya ako naniniwala sa inyo, totoo yung sinasabi nyo. At Paano nyo po nalaman na totoo? Bro, nagsuri po ako. At sa aking kalooban, totoo ang sinasabi nyo. At yung sinasabi nilang dapat ko kayong huwag ko kayong dapat paniwalaan. Hindi po. Mga kapatid, nasa puso po ninyo yun at nasa pangunawa nyo kung ang isang tao ay nagsasabi ng totoo o may basihan o gumagawa lang ng kwento o nagpapalapad lang ng pangalan. Opo. Para sumikat. Hindi ko po pinagtatanggol, mga kapatid, si Brad Badong. Ang nakikita ko po sa kanya, nagsasabi siya ng totoo. At lahat po ng kapatid, may patunay po niyan. Ngayon, kung ito po, kaya rin po ako lumabas para makita rin po nung mga kapatid na nasa Texas, magkaroon sila ng curiosity na bakit ako nagkaganto. Sa totoo lang po, hindi ako lumalaban sa pananampalataya. Inuulit ko po, lahat po tayo, wala po tayong paglaban sa pananampalataya. Amen. Gusto lang po nating malaman ang katotohanan. Amen. At panatiliing malinis ang ating nasimulan. Yun lang po, mga kapatid. Hindi po ako nandito para maging sikat at maging katulad ni Brad Badong na sa tingin nyo humihingi ng atensyon o kasi sinasabi nila, nag-ano lang yan ng views, mga ganito para kumita ng pera. Mga kapatid, gising lang po tayo. Imulat natin ang mata natin, i-open natin yung puso natin sa tama. Huwag po yung i-criticize natin yung katulad namin, si Brad Badong, yung iba po. Huwag nating i-criticize. Magsuri po tayo.